nawala lang po si Tatay Orling. Tingnan nyo ginawa sa kubo. Ito po yung kubo na pinagawa ko bilang panooran nila ng TV. Ayun yung TV, tinaob na rin nila. Ginawa ng pinabahayan na nila sa mga kambing sa mga manok. Kung nandito si Tatay Orling, hindi hayaan ni Tatay, buntis yung isang kambing, ang laki na dyan. Hindi hayaan ni Tatay Orling na bahayan ng mga kambing to. Ay TV, tinaob nila. Buo pa yan, hindi sira yan. Ayan, nagcha-charge pa rin sila dito. Tapos dalawa yung baterya nila. Hinayaan nila na magkaganito. Wala kasi si Tatay. Kasi Tatay Orling po kasi magagalit yun. Ayaw niya ng ganito. Ito yung isang anak na puto nung binigay kong kambing. Yung may ano yung leeg. May nakalawit sa leeg. Ito yata kambing ni Utol to. Kasi pinarti-parti na nila yung kambing. Pero marami na akong kambing. Iba-iba lang ho yung mga pinagpupwestuhan. Meron doon sa baba. Manok, marami na rin yung manok. Mga nagala sa gubat. Pero pag tinawag naman nag-uuyan. Nasayang yung kubo. Ganda pa naman ng kubo nito. Oh. Sa pagkakawala ni Tatay Orling, ito nangyari. Nakakalungkot lang isipin. Naalala ko lang si Tatay. Kasi dati pagka ganito, nandito si Tatay, pinagagalitan sila lahat. Ayaw ni Tatay ng marumi. Ayaw niya, tingnan nyo, lahat halos buong paligid. Puro ano na ng mga kambing. Oh, lahat yan. Sa dami na rin kasi ng kambing. Marami ho yan, hindi ho konti yan. Sa isang ano lang yan, sa isang pamilya lang ho yan. Tapos yung mga kalabaw nila andun. Doon sa baba, meron din bahay ng kambing dyan sa may baba, sa dating kuko ni Tatay. Doon sa may dulo, may bahay din ng kambing. Ganda pa rin naman ang sitio. Kaso nga lang, hindi na sinlinis ng dati. Ibang-iba nung nandito si Tatay Orling. Malinis ho kasi si Tatay Orling sa paligid. Ayun, mga pinagalagaan ng mga baboy. Yung mga baboy nakakawala. Baka nandun sa baba, sa gubat. Ayun, ganyan na itsura ng sitio. Ayun na yung isang baboy. Pagala-gala. Laki. Ayun, laki.